Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban kay Morales, umani ito ng matinding batikos mula sa publiko. Maraming mamamayan ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at galit sa social media na sinasabing tila nawawala ang respeto sa mga institusyon at mga taong naglilingkod sa bayan. Sa gitna ng mga batikos, nadadamay rin ngayon ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. May mga ulat na kumakalat na di umano'y may kinalaman siya sa ilang desisyong pampolitika na nagdudulot ng pagkakagulo. Maraming sektor ang nagmumungkahi na maging malinaw ang papel at limitasyon ni First Lady sa mga usaping pamahalaan upang maiwasan ang mga ganitong kontrobersiya. Sa kasalukuyan, inaasahan ang isang pahayag mula sa Malacanang upang linawin ang isyu at sagutin ang mga tanong ng taong bayan. Patuloy na nagbabantay ang ating himpilan sa mga susunod na kaganapan at mga ulat ng mga bagong impormasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyop ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kababayan, mainit pa rin syempre ang issue na dapat hindi natin kakalimutan. Pero balikan natin. Sarah Akemi, thank you. You're there. Surprise, che. Okay. Verana Live Studio. Alright. Tekla and Lottie Vlog. Yun. Naging busy ako kaya medyo na late tayo. Marami din tayong naasikaso detail sa ating buhay. Okay. So, kahapon, ang dami nangyari. Wish balikan nga natin yung Senate na talagang ginang up si Mr. Morales. Napanood yun naman yung kanyang interview. But I'm grateful dun po sa lahat ng mga gustong magpaabot ng tulong kay Sir, kay Mr. Morales. Paki-email na lang ako dito sa ating Maharlika Network at protonmail.com para mag-guide ko kayo kung saan kayo pupunta. Ayan. Okay. So thank you so much in advance. So ngayon mga kababayan, kahapon ginang up siya ni Jinggoy Estrada. Then after that, napanood ko yung 6-minute na press ko ni Jinggoy Estrada na talaga namang wala sa hulog. Okay? Wala sa hulog kasi obviously protektado niya si Marcos Jr. dahil sinasabi niya na talagang sa simula pa lang daw na sinungaling daw si Morales kasi daw wala naman daw kay Francia itong pre-open authority to operate. Pero sabi ko nga, alam ng taong bayan, matalino kayo na kung sino ang sinungaling at kung sino nag-aakusa, sino nagsisira ng kredibilidad ni Morales, masira yung kredibilidad ni Jinggoy kasi nga siya ay convicted sa panunuhol o bribery noong January 24 to this year. Okay? Yan ay factual. Siyempre, baka siyang susunod na hindi natin alam. Baka may offer sa kanya ang gobyerno para maging Senate President. Kasi actually, naulat ko yan dati. But ganun pa man, kitang-kita mo, talagang pinaniniwalaan niya ang sinungaling na si Francia. Dahil yun ang kanyang defense sa kay Marcos Jr. Ang defense ni Jinggoy, wala daw kay Francia yung pre-op and authority to op. So again, sabi ko nga, yung utak niya hindi niya ginagamit kasi hindi niya naman naintindihan. Aminado naman siya na wala siya sa first hearing. So he was there intentionally to destroy the credibility of Mr. Morales. Pero ang totoo, siya yung na-destroy. Kasi binunga, hinalungkat ng taong bayan na siya ay convicted. Okay? Dito sa bribery at may mga kaso-kaso pa. So malinaw yan sa sikat ng araw. So huwag kayong mag-alala, huwag kayong maawa kay Mr. Morales kasi he's fighting for what is right. At matatalino naman kayo, di ba? Matalino pa kayo sa mga senador doon, pwede nyo nang palitan. Alright? So sinasabi dito ni Jinggoy na pinagbibintangan pa niya si Morales, sabi niya kasi wala doon kay Francia yung dokumento. Di siya yung nag-leak. So imagine mo, siya ang nag-leak, inaccuse. Actually, pwedeng I don't know kung may immunity ba ang senador sa yun. Pwede siyang kasuhan That's harap-harapang pag-akusa kay Morales.
na si Morales ang nag-leak. Di ba? Harap-harapan sa pag senador ka, pwede ka nang mag-akusa ng ganun-ganon, na ikaw. So, di ba? Ang senador, sila gumagawa ng batas. Di ba? Sila dapat ay nasa gitna lamang. Imagine mo, dun pa lang sa statement niya, sa press conference, o doon din sa Senado, ikaw ang nag-leak eh. Nang wala, sa ang hurado ba, ang korte ba, pwede mong sabihin, hindi, ikaw pumatay eh. Ikaw ang gumurgur eh. Alam ko, yun ang nararamdaman ko, feeling ko, acceptable ba yan? Oh. Mamaya yun tungkol sa, ano ba title natin? Kalahating million offer ni Mekos Mekos. Sa akin yun, kay Sas at saka kay Pebbles Salakara. I'll talk about that later. Okay. So, hindi po pwede. Kaya ito nga, sabi ko nga, pero I think sabi ko nga, let's give Jinggoy the benefit of the doubt. Pero the way siya o sumagot dun sa press hearing, talagang, parang, siya, kumbaga, he intend to gurgur. You know? He is intend to gurgur the character of Morales. Kasi sinabi niya, hindi eh. Oo. Siya nagbigay siya nag-leak. Kasi wala kay Francia eh. Imagine mo, hindi niya kinross-exam itong sinungaling na Francia na napatunayan doon, na umamin, na nagkaroon talaga ng conversation si Dave Curioso, si Francia, at itong si Morales. Pero actually, dahil matatalino kayo at gising ang taong bayan, you are very organic compared dito sa mga senador na mga pulpol, mas nanaig ang katotohanan. Kahit paanong distrongkar ng, alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, napakalungkot lang ng yugto ng buhay ng Pilipino kasi ang mga senador ninyo, hindi man siguro lahat, senador, kongresista, ay kasabwat ng mga sindikato, kasabwat ng mga manggugurgur, mangchuchukchak, pulburon and everything. Sobrang nakarating sa atin informasyon dito sa Mekos-Mekos na ito. But, well, again, punta tayo doon later. So imagine mo, saan ka nakakakita ng senador na siya ay dapat namamagitan sa bawat panig? So, si Morales at syempre, yung mga involved, sila Marcos Jr. na nagmaang-maangan ng jutang ginamis na bangag, as a senator, hindi ka nagpapakita ng bias mo. And again, in fairness nakabawi si Senator Bato dun sa interview niya kay Karen Davila. Pinanood ko, hindi ko natapos, pero may part lang na sinulat ko na pwede nating pag-usapan later. So, as a Senado, tingnan nyo kung gaano kababoy ang Senado at ang Kongreso. Tapos honorable pa mga giatay, mga dishonorable. Kayo ang gumugurgur, mga taksil sa inang bayan. Ganun ba? Yung nagte-testify doon, sasabihin, ikaw convict, ka sigurado, ikaw. Di ba? Hindi ka pwede magsalita ng ganun. Bias ka. Ginudge mo na, kung kinonvict mo na siya ay gumurgor o siya ay nag-leak ng document. Ako, hindi naman ako nag-leak Pinost ko lang, leakage ba yun? Hindi naman ako nagdukot nun. Kasi gusto ko lang malaman ng taong bayan at gusto din ng mga taong random din na nag-message na malaman na may polboronic o bangag kayong gobyerno na si Presidente Marcos Coutinho nang umingiwit at lahat-lahat, bobo pa rin kayo, syunga-syungahan pa rin kayo, mga jutang ginemis kayo, mga staksil, kayo ang numero 1 kalaban ng bayan, mga tiwaling senador at kongresista, lahat ng mga nasa kawani ng gobyerno, mga yawa kayo. Imagine nyo, nalaman ko, may isang Mekos-Mekos nakasabwat saan? Nakasabwat ninyo? Ninyo. I'm not gonna say names, but some senators and congressmen ay may kasabwat na Mekos-Mekos sa kidnapping, extortion, putaching, lahat. I'll talk about that later. Ang daming impormasyon na nakarating sa atin, mga kababayan, pero isa-isa lang. Na kaya kayo, third world country, kaya kayo pahirap na palubog na palubog mismo ang mga kapulisang tiwali, ang mga senador na tiwali, mga kongresistang tiwali ay kasabwat ng Mekos-Mekos. Maraming Mekos-Mekos. Kidnapping, extortion, lahat. Gurguran, pulburon. See? You expect na magkaroon ng pagbangon ng Pilipinas? Walang babangon hanggat hindi kayo kumikilos. Walang babangon hanggat kayo nagiging bulag, pipi at bingi. I'm telling you.
Oh, imagine mo, ano sabi ni Estrada? Sinungaling daw. Dahil may mga kaso-kaso. Siya nga, sabi ko nga, bribery, di ba? Oh. Ngayon, mga palangga, hindi daw ka panipaniwala. Malalo siya, hindi ka panipaniwala. Siya ay convicted. Oh, tapos sabi pa nga niya, naglagay, si Morales daw ang naglagay ng pangalan ni Marcos, gusto lang daw idamay. Ang sabi ni Morales, kung gusto kong idamay, yan dapat nung election pa, 2016, 2022, di ba? Oh, I mean, during the election, I'm not sure kung sinabi niya 2022. Pero nung 2016 pa, kung gusto niyang idamay, yan yung sinasabi ko na mga senador na hindi gumagamit ng utak. Di ba? Na ang neurons ay wala na, kalahati na lang, kaya neuro na lang. Ang sabihin mo si Morales ang naglagay, kung gusto niya i-destroy si Marcos, dapat 2016, 2022, nag-ingay-ingay na siya dyan. Pero dahil hindi nga nagre-review, hindi, sa dami-dami niyong staff, hindi niyo utusan, i-transcribe yung mga yan. May mga app na ngayon for transcription. Ang daming app to transcribe. Kung ayaw niyong manood, dahil tamad kayo, dahil away niyo gawin ng trabaho, bigay niyo sa staff niyo, kahit 3 staff yan, run mo yan, i-transcribe mo, para pagdating ko sa hearing, alam ko anong pinagagawa nila. Hindi pwedeng, imagine mo, these senators na pumupunta, hindi lang ito sa, dito lang sa Committee on Public Order, sa iba pa, na pumupunta sila, wala silang alam. Hindi nila alam, umupo lang sila doon. Paano ka makikipag-participate sa interpellation, sa discussion, if you don't know anything? Ibig sabihin, your brain is useless. O you are being there because of kamal-kamal ng kwarta ng bayan. Kawawa kayo. Worst government, sabi nga ni Palangga. Berada, thank you. I love you too, Palangga. Diba? Ibig sabihin, ang daming staff. Ipa-transcribe mo lang yan. Sige, boy, girl, whatever. Transcribe mo yan kasi may... At saka dapat ang Senate hearing, hindi naman ina-announce yan. Bukas may hearing tayo. Linggo. Diba? Ang next hearing is May 13. Isang linggo yan. Okay? Ano ba yan ibigay mo sa staff mo, ninyo? I'm talking not only to Jinggoy, but the rest of the bobo na mga senador at kongresista. Para alam mo, ahead of time, pupunta ka sa hearing, nabasa mo na, na-scan mo na. So, alam mo na kung ano yung istorya. Hindi papasok ka, magmamarites ka lang daw. O magkikipag-chismisan, chika-bum-bum ka lang. Paano mo maintindihan ang isang bagay na hindi mo alam? Magmumukha ka talagang syunga. At magmumukha kang dugyot. Ay, nako, giatay. Ngayon, ang sinasabi pa dito, na baka daw idinamay lang si Maricel. Ganyan. At si Marcos Jr., yun ang, paano nga idadamay? Wala daw witness. Dahil hindi daw sinabi ni Morales yung informante niya. Siya nga, diba? Si Bato, at least, sinabi ni Bato na ma-jeopardize, at sinabi ni Morales na ma-jeopardize o mapapahamak itong confidential informante. Pero kung pilitin nyo talaga ako, baka labas ko na dito, kaya na baka gurgurin ni Lisa. Basta ang isa sa clue doon sa informante, nagtrabaho sa True Weight Gun Store. At ang tawag kay Maricel ay inay. Kahit paano pang deny ni Maricel, physically, nakikita naman na may epekto sa kanya. Kaya nga tinanong ni Bato, ni Senator Bato, actually, in fairness, di ba, na-bulljack natin si Senator Bato. Nung first hearing, gigil na gigil talaga ako sa kanya. Kaya nga napatanong ako Sabi ko, nabayaran ka na ba ni Lisa? At galit na galit siya doon. Pero in fairness, dito sa succeeding mga interview niya, mukhang ano naman siya, patas naman. Although may mga flaws siya nung unang hearing, nakabawi siya. Dito mamaya babasahin natin. Ngayon, yung tungkol kay Maricel na sinasabi na siya nga ay nasangkot noon sa pambubugbog ng kanyang dalawang kasambahay. Doon pa lang ang dami ng, actually ang dami, doon din may problema din si Senator Bato na kesyo nanginginig na nga si Maricel, ganun nga. Artista yun Senator Bato. Ako kaya ko umarte ng ganyan Yes, Your Honor, nanginginig po ako. Artista, best actress
Ay, wala, hindi ko nga po alam kung bakit ako nandito. Naguguluhan po ako kung bakit first time ko lang po sa Senate. Naguguluhan ako, Terry. Ganon-ganon ako doon. Wala naman niyo ako Terry. Ay, mga kadyutahan. Alam nyo, when I blog about, sabi ko, maging ano kaya si Maricel Soriano, maging siya na kaya ang superhero. That was, sinabi ko yon, kinonsensya ko siya. Pero wala pala siyang konsensya. Kinonsensya ko siya para sa taong bayan. Pero syempre, wala tayong magagawa. Gusto niyang aminado naman siya, nalulung siya sa mga, sa masamang kapalaran, di ba? Nalulung sa masamang bisyo, tinginingining, di ba? Kaya may tililing, tililililing. May tililing na mga, ay, ambot sa inyong lubot. Alam nyo, everyday ako nagagalit, but we have to laugh and, Anyway, dinadamay pa si Maricel dito, sabi ni Jinggoy. At saka si Marcos Jr. No! Paano siya idadamay? Witness nga na buhay si Morales na siya ang nag-conduct ng investigation. Ito ha, Mr. Estrada ha, ito sasabihin ko sa'yo ha, sabi ko nga hindi tayo magkaaway, pero kung ganyan ka, kaaway ka ng bayan. Redeem yourself. Patunayan mo, pero actually, nagwagi na tayo eh. The fact na na-interview to, at inamin ni Maricel Soriano na siya ay nakatira sa 46C, Morales is also, we are already, winning dito sa na ito. Pero just for the heck, para i-extract natin, para yung pag-extract ni Lisa ba sa mga bata doon sa Turkey. O, balikan natin. Ito, Mr. Estrada, makinig ka kung a-attend ka. I don't know, baka hindi ka na umattend. Pero kung alam ko, nakikinig ka dyan. Hindi ka dapat bias. Binigyan ka ng tsansa ng taong bayan. Alam mo, hindi ako binoljak-boljak dati eh. Kasi binigyan ka ng chance eh. Okay? Sama may mabuti ka rin nagawa. May pangit kang ginawa. It's the same thing kasi there's no perfect. Alam mo, yung si Daryl Yap na yan, nandiyan ba yan? Oh, ikaw, Daryl. Ay, biglang inaway si Daryl eh. Alam mo, kasi pinromote mo yan. I think may post siya. Ikaw, Daryl Yap. Ha? Pinromote mo yan si Jinggoy. Anong sabi ko sa'yo? Kahit i-post mo yung text ko sa'yo. Anong sabi ko sa'yo? Alam mo, kaya hindi ko na boljak ng dati. Kasi pinoromote mo. Binigyan ko ng benefit of the doubt. Na baka naman gumawa ng kabutihan at saka the fact na unity team yan. Diba? Inday at saka Marcos. Kaya, ba't mo naman boboljakin kung gustong gumawa ng gusto ng gumawa ng kabutihan? Kaya I message Daryl. Kaya ikaw, Daryl, sabi ko, you are free to unfriend me if kung ayaw mo ng daldal ko. Kasi, friend ko naman yan, pero hindi pa kami nagkita niyan in person. Sabi ko, sinabi ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, hoy, sabi ko, dahil sa'yo, sabi ko na gano'n, hindi ko na boljak yan, pero I have to speak up. Sabi ko kay Daryl, kailangan malaman ng tao ba, hindi pwede na, dahil si Daryl ay pinromote ka, takot na ako mag-boljak-boljak. I am for the truth. May nakita ba kayo na binoljak-boljak ko yan? Wala. Kasi, unit team nga eh. Pero ngayon, no more unit team. Di ba? For the Filipino people. Kaya yan si Jinggoy, pasalamat pa yan kay kay Daryl. Ay, nako, ewan ko. Pero now, we have to speak up. Pero ikaw, sabi ko ng gano'n nga, ikaw, Daryl, dahil kaibigan mo yan, kausapin mo, ikaw nag-promote niyan. Sabihin mo, magpakitang gilas siya sa May 13. 13 eh. Magpakitang gilas siya at i-redeem niya yung sarili niya katulad kay Bato. Kasi sabi ko nga, kami dito mga tagapagmasid, tinitignan kami, hindi nyo kami pwedeng utusan o sabihin na huwag kayong tirahin or huwag kayong may magsalita, huwag kaming kumibo. Ang lagay ba, kayo lang ang pwedeng umatake kay Morales? Tapos kami tahimik? No. Ikaw, Mr. hindi pala Mr. Direct, Daryl, kung nakikinig ka, kausapin mo yung sinuportahan mo dahil pinromote mo yan na magpakitang gilas siya sa susunod sa May 13. Aasahan ko yan dahil namin ang kababayan na. Dahil kung hindi, makakatikim talaga siya ng hagupit na mga dila nitong mga na to. Last hearing na. Pero actually, I hope last hearing na yon kasi nga, napatunayan naman na sa pag-amin ni Maricel Soriano na address niya ang 46C.
And in fairness naman, wala naman talaga si Maricel doon para litisin natin siya. Pero, you know what? Dapat na cross-exam siya kasi bawal ang gumamit ng ipinagbabawal na pulburon. Meron sila pananagutan sa batas kung ano man yun. Kaya dapat nga ma-extract, hindi lang in aid of legislation, mapiga doon, ma-scrutinize kung ba sila ni Marcos Jr., di ba? Ang mga questioning doon is not a close-ended question. It's an open-ended question para mailatag mo yung mga katanungan. Di ba? Gaano kadalas, sabi nga ni Morales, dapat ang mga tanong, gaano kadalas pumupunta si Marcos Jr. doon? O magkaibigan ma kayo? Hindi nga hindi nga na-prove yung relationship nila as what? Friends, ka-classmates sa pulburon. Kasi, yun nga, kay Senator Bato, may maganda kasi na nanginginig na, yung mata naninigas. Nakita niyo yung aura niya. Kung naninigas yung mukha niya, at saka nanginginig siya, ang ganda-ganda ng ayos niya, in fairness, maaliwalas. Kung ikaw ay nanginginig ako, nagugulan po kasi ako kung paano po ako nadamay dito. Diba? Mga ganon. Hindi nga po ako, si attorney ko na lang po, kapag may mga legal implication, mga ganon-ganon. Diba? Paano siya nakapunta doon sa, nag-wheelchair ba siya doon? Yun lang ang palpak mo doon, Senator Bato. But yung palpak mo na binibaby mo, investigador ka pa naman eh. Paano pag may inimbestigahan ka na police ka eh. Paano pag may inimbestigahan ka na nahuli na something sa isang tapos acting ako kunyari dahil ang grade ko ng acting ko ng college ako, flat ako, yan ang pinakamataas kong grade. Kunyari sabi ko, nakikinig po ako, giniginaw po ako, kahit pinapawisan ako, di ba? Magaganon ako doon. Dali na po ako sa ospital para hindi ako mahuli. You know what I mean? At dapat na Maricel Soriano is an actor or an actress. My God, yun lang yung palpak nyo. Di ba nakita niyo mga acting 101? Yan ang mga artistang katulad natin. Kahit wala tayong pelikula, we can make our own film here. Di ba? Actually, bala ko gumawa ng ng indie film. I can do that. We can do that, right? Anyway, so yun lang yung palpak mo doon. Okay, Senator Bato, hindi ka perfect. Meron kang palpak, meron kang magandang sinabi. Okay, mamaya tayo sa magandang sinabi mo. Hindi pa pwede lahat ng pupunta doon. Paano kung si Ochoa magaganon doon? Sabi ni Ochoa, hindi po ako makapagsalita kasi punong-puno po ng pulburon yung bunganga ko. Mga ganon. So, na-deceive ka, naisahan ka ng mga jutang ginimes, right? Hindi pwede ganun. Para ma-verify mo talaga, dapat before, naginig-ginig, may doktor kayo dyan, may nurse kayo, di ba? Can you check her blood pressure? Mainit ba siya? Okay? Tingnan mo yung blood pressure niya. Tignan mo, may lagnat ba siya or what? Dapat, inassess muna siya mamaya, sabi, tama naman si Senator Bato na pag natsugi siya o natumba siya doon, siya pa ang may kasalanan. No! No. Alam niya sa sarili niya kung siya ay may sakit. Dapat kung may sakit pala siya, hindi na lang siya pumunta. Di ba? So next time, Senator Bato, I'm not telling you what to do. But this is just my observation. As a critic, as an audience, part of the audience. Hindi ba pwedeng, mga kriminal doon, ganun kasi, tipo, diba? Ganun, hi Louie, this is Lisa, ganun, diba? Magawa kang Corimao doon. Anyway, yatay. Okay, okay yan. Si Jinggoy, ang grade mo, okay, si Daryl Yap, Senator Imong, si Daryl Yap. Si Amy, nagsalita na ba si Amy? Wala. Sabi niya, Amy, may interview siya sa Net25, napanood ko nga pala, hindi daw niya ilalaglag yung kanyang kapatid. Wala ka nang maasahan, pero alam mo na, Senator Amy, Benedictus yung kapatid mo. Yan. Pero kung naintindihan kita, kasi kapatid mo yun Pero hindi ka pwedeng pwede kang mamili. At ang taong bayan ay meron ding kalayaan mamili. The fact na you are not telling the truth na ang kapatid mo ay pulboronic, ikaw nga ang lumuhod-luhod kay Pangulong Duterte, ayon sa aking informante, na wag nang isama si Marcos Jr., ang kapatid mo, dito sa narco list na ito. Yeah. Senator Amy, naintindihan kita. Kapatid mo yun
Pero ang kapatid mo at ang asawa niyang Jutang Ginemes, sila ay kinakawawa ang taong bayan, pinapahirapan at sangkot pa ngayon sa kidnapping, smuggling, lahat ang kapatid mo at ang iyong insecuristang, cute na 4 ang layer daw, sabi ni Pebbles talaga yung liog niya. Alright? So, doon kay Jinggoy, yan si Jinggoy, sabi ko nga, gusto mo, mahalin ka ng taong bayan? Magsabi ka lang ng totoo. Huwag lang sa personal agenda. We can love you. Senator Bato, we can love you as long as you're for the Filipino people. Nagkamali man kayo in the past. Diba? Tingnan mo si Marcos Jr. Diba? Nalagay sa Guinness Book of Record, World Record, ang kanyang pamilya. Kayo, mga Estrada. O, si Gloria. Diba? Nandiyan pa rin kayo. Pero I know you guys are what? For vested interest. So now, that's the sad part of being a Filipino. The sad part of being a Filipino, our politicians are crooked to the highest giatay level. Sabi nga ni Baste, doon sa Maisog Rally, ang nararanasan ngayon, ang Pilipinas, sabi niya, eksaktong sinabi ni Palangga, ang dagway ng ating nasod, sabi niya, yang itsura ni Lisa Satanas, ang dagway ng ating nasod, ibig sabihin, ang larawan, ang itsura ng ating bansa ay ang itsurang kafangit-pangitan to the highest level ni Lisa Marcos. Dahil sa panggigipit, because of that interview, di ba? Parang interview siya ng third world country. Third floor, oy! Pamela, at saka, si Palangga. Si Pam. I forgot. Ano pangalan? Si Marlon. Okay? Di ba? Tapos sasabihin ni Jinggoy, ikaw, nakalimutan mo? Ganito, ganyan. Ako minsan nakalimutan ko yung pangalan. Bago-bago lang nila. Pamela and Marlon. Sabi ni Jinggoy doon, nakalimutan mo? Ganyan. Tapos pagdating kay Francia, baby, at saka kay Maricel, tinanong hindi mo man lang tinanong, Mr. Jinggoy, si Maricel, nung sinabi niya, hindi niya matandaan kung kailan niya ibinenta yung kanyang condominium. You know what? Yun yung mga moments ng buhay ng isang tao na hindi mo kakalimutan. Ako alam ko, ano yung mga moments, ano yung mga special sa buhay natin? Birthday, kamatayan ng mga pamilya, ng mga loved ones, anniversary, mga nabenta, nakabili ng mga kotse, ganyan-ganyan, napamanahan. Ako, tandang-tanda ko nga kung kailan ako napamanahan eh. Di ba? Mga ganon. Tanda-tanda ko kung sino ang mga nagpamana sa akin. Hindi ko makalimutan yon. Tandang-tanda ko kung anong buwan, anong taon ako pumunta sa Amerika. Kung tandang-tanda ko pa nga yung first chok-chak ko. Di ba? Para maiba lang. Gusto nyo malaman. October 26, di ko nasabi yung date. Yung year. Baka maano pa kayo. Baka maloka pa kayo ng bonggang-bongga. Anyway, punta tayo kay Senator Bato. Ito. Senator Bato. Okay? Hindi. Bago ay Senator Bato. Idugdong ko tong si Senator Amy nang nagpa-interview sa kay Ali Soto. Net25. First time ko lang napanood yun. Okay? Sabi niya, si Senator Amy, naluloka daw siya. Sana daw, wag daw haluan ng politika yung tungkol dun sa PIDEA leaks. Wala namang politika dun eh. Yung mga ano lang nagpo-politika dun eh. Alam mo, you cannot escape from politics because you are all politicians. Alam mo, nakakatawa kasi itong mga politiko din pag nagsasalita. Huwag na tayong haluan politika. Anong halo natin? Laro-laroan tayo? Bibibibihan? Ano ito? Lasing-lasingan lang? Huwag nang politikan. Politika! We are in the political arena. Political discourse. So, stop that F-U-C-K-A-L. Okay? Yung mga ganyang politika. Okay? Tapos sabi pa nitong ano pa? Okay, ano pa sinasabi nila ng mga, wag natin pangalanan to mga interviewer. Bakit daw? Pangalanan na rin natin. Itong Ali at saka itong Karen Davila na bakit daw ini-entertain itong mga ganito. You know what? 100 points ka doon, Senator Bato. Okay, asan sinabi ni Senator Bato? Okay. Ang sabi ni Karen Davila, ang tanong, bakit binibigyan pa ito ng platform or ng time diyan sa sa Senado na yan, itong hearing sa PIDEA leaks. Okay? Tapos bakit sabi ni Karen is bakit ito ay ini-entertain?
Kasi at itong witness na ito na mag-testify diyan, O sabi ni Bato, lahat ng witness diyan dapat ang dapat bigyan ng what do you call it, ng panahon o bigyan sila ng kalayaan o ng karapatan para dinggin sila. Ang good points ka doon, Senator Bato. Palakpak, pak, 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 kabog sa banga ka doon. O, di ba tama yon? At sinabi mo doon na kung alam mo lang na hindi mo naman ang sabi ni Bato daw, na hindi naman natin malalaman kung ano yung kanyang testimonya niya kasi ang point ni Davila, kesyo daw ay hindi mapangalanan ang kanyang confidential informant. Ilalagay ba sa peligro ni Morales yung mga confidential informant? Pero ako, bibigyan ko yun ng clue. Para pag pinilit niyo ako, lalagay ko na yung pangalan, bonggam-bongga. Pag-iisipan ko muna. Alright? Ngayon, mga palangga. Ngayon, ang tanong pa ni Karen Davila doon, bakit tinanong daw ni Senator Bato, itong pagbubugbog sa kasambahay ni Maricel? Good point ka na naman doon, Senator Bato. Ang sabi mo, alam naman ng tao yan. Sabi ni Senator Bato, with the action of Senator Bato. Pero kami Bisaya niyan. Alam naman ng tao yan, Karen. Sabi niya, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!